Ay, Miss, magandang araw po. Hello, Father! Oo po. Kilala niyo na akong pare? Of course, Father. Kasi halata naman, tingnan mo, meron ka ditong sa... Ay, oo. Sorry. Hindi kasi Miss, ano ba tatawag ko sa'yo? Tia B? Yan, tama. Hinahanap ko si Father Kevin kasi pinapunta niya ako dito eh. Oo. Darating na rin yun maya-maya, Father. Ikaw ba yung bago naming friend? Oo, hindi. Kaibigan mo na rin ako. Hello! Hello. Ako si Father Benji. Yan. Hi, Father Benji. Nandito ako kasi meron kaming pag-uusapan na puso sa puso. Nako, Father. Matuturuan ka na rin niya mangutang dito. Ano? Naku, may listahan ba si Father Kevin dito? Bro. Bago to eh. Kaya wala. Father! Oy! Yan. Father! Tol! Wow! Welcome! Ayan, na-meet ko na si Tia Bis. Isa lang ako, Father. Tia Bis, ayan, may M, may S. Siya si Chubby, no? Oo. Ano na? Father, nauna ka pa sa akin dumating, ha? Nakakahiya naman. Siyempre, pag ikaw nagsabi, nagmamadali ako. Oo, ganun ako. Pag Father Kevin Crisostomo, nagmamadali ako yun. Grabe naman, no? Nabit mo na si Chubby. Chubby, oo nga eh. Welcome dito sa tindahan ni Chubby. Okay. Ano na, gagawin natin ngayon? Ba't pinapunta mo ako dito? Papakilala ko nga muna pala sa inyo. Siya po si Father Benji Hugueta. Siya ang idol namin ni Father Jeff nung kami seminarista pa lang. Ganon? Oo. Yung mga ginagawa namin, actually si Father Benji, inspirasyon namin. At alam nyo, pagdating sa usapang pare, magandang ikwento natin sa mga kapemates natin ang joy of the priesthood. Joy of the priesthood, John. Ang ganda nung pag-usapan, Father Kevin. Dito lang sa Kape at Kampay! Yay! Joy! Joy! Father, ano ba yan? Bakit kayo may bond paper? Yan yung nilalagay pag kumakain ako, yung parang hindi ako mapaso, ganyan. Sa sisling? Oo pang mainit lang yun eh. Hindi naman kayo hot. Grabe naman! Hoy! Yan ang kala mo. Talaga? Meron pa kayong ihat? Nako, meron pa. Nako, syempre. So ano nga yan? Ano tawag dito ay Roman collar. Oo. Parang dog collar, no? Collarbone ang tawag din. Collarbone, opo. Bakit ba natin yan sinusuot, Father? Ito. Maraming gamit kasi ito eh. Father, para rin pala to yung pag nagpapacheck up ako. Gabi ka, uy, wag. Secret ba yan? Ano yan? Ito naman ay para yung collar mo ay maging maganda ang bagsak. Ayan, maganda tignan, no? Pero eventually, naging ano na rin siya. Uniform natin. Uniform, naging simbolo, no, ng pagiging pari. Pero, of course, hindi ito naman yung nagbibigay sa atin ng identity. Para lang, ano lang siya. Well, later on, so, dito mo ako nakilala, pero kahit wala ito, malalaman mong pari ako. Bakit? Paano? May cross din ako eh. May dala ka rin cross. Wow. Ito talaga ang simbolo namin. Ayan. Ganun pala yun. Kaya lang kasi baka sabihin nyo, obispo na ako. Ganun? Hindi naman. Ma'am, wala naman exorcist. Sige, balik na tayo sa... Ay, akala ko kasi, Father, kaya kayo magpagkamalang parang kasi iyan. Easy! Uy, grabe ka, ha? Nawala lang si Father Jeff. Kami na inalipusta mo. Sige, konting paliwanag muna tayo. Roman collar, ito ay kasama po sa amin pong uniform bilang mga pare. Yes. No? Sabi nila, ba't pa tayo naka-black? Hindi, kasi hindi lang naman black, no? Pero sa Rome kasi, dapat naka-black tayo. Kasi sino yung naka-white? Si Pope. Ang Pope lang ang nagwa-white. Pope lang nagwa-white. Tayo kami ay naka-black, no? Pero hindi naman kami nasa Rome, so
once in a while, makita nyo kami naka-white din dito sa... At ibang color, no? Ibang kulay din, no? Pero ako, white and black, okay na sa akin yun. At sabi nila, may special permission daw po kami tayo mga pare dito sa Pilipinas na magsuot ng color white. Pero sabi nila, may nabasa ako sa Facebook kaya daw naka-black kasi nagduluksa daw tayo kasi iniwan daw natin yung mundo, wala raw tayong pamilya, wala tayong mga misis, akala nila hindi kami masaya. Uy, Father, teka lang bago pag-usapang masaya. Kasi may bagong bisita. Kaya may naganda pakape. tayo. Oo, mamaya may utang ka na rin talaga, no? Oo, akala mo libre. Wala bang libre to? Wala bang... Wala. 6 na season na tayo, wala ka man lang Uy, pa-free anim. merienda? Ay, Season ba? 6 na to! Ay, 6 pala. Oh, wala ka bang pachichirya man lang? Ano ba gusto nyo? Ito, oh. Sige, kung ano meron dyan. Lilista ko na to, ah. Father Benji, Talagang Ugeta, may lista. talagang lilista. Ayan, lilista natin dyan. Sige, 7 Pads! giga siya. Oh, Sige. Pads! Kape! At kampay! Kampay, mga to. sarap. Yun. Ah, Okay. Dahil po bagong ito season tayo, no? nagpapasaya sa buhay natin. Oo, syempre. Dahil bagong season po tayo sa Kape at Kampay sa ating mga gawain sa mga darating na mga episode, may mga bago tayo makikilala mga friends. Yes. At ngayon, makikilala natin, sabi ko nga po, idol namin siya ni Father Jeff no kami nasa seminaryo pa. Siya ay walang iba kundi si Reverend Father Benji Hugueta! Palakpakan! Maraming salamat po. Hello po, mga kakampay. Ayun, Father, doon ka na tumingin. Mga kakampay, maraming salamat po. Kape-mates ang tawag sa aming mga Kape-mates. Hindi kakampay? Kape-mates, no? Kape-mates, alright. Sige. Sige pa, mas kilala natin siya. Sige, Father. Basic info. Saan ka pinanganak? Ilang years ka sa pagpapare? Saan ka nakasign ngayon, Father? Ako pala ang buong pangalan ko, Father Benjamin D. Hugueta Jr., no? Ako ay pinanganak sa Quezon City actually, pero bata pa lang ako, lumipat na kami din sa Maynila, Sampaloc, doon ako lumaki. Kasi doon yung ancestral home namin. Wow, ancestral home. Hindi, kasi may bahay doon yung lolo ko. Doon na kami tumira. So, doon na ako nagsimulang, mula bata pa, no? Hanggang kumasok ko ng seminaryo. So, naging parang taga Manila na talaga ako. Ayan. Na-ordain ako 2003. So, 21 years na ako sa priesthood. Ngayon, nasa Holy Cross Parish de Heros, Makati City. Yan. Yun. Malapit lang pala dito, malapit lang. Binabay ko lang nga ito. Oo. Father, ano naman yung naging reason mo bakit pumasok ka sa seminary? Gusto mo talaga ba? Na-feel mo ba nung bata ka pa lang? Parang, ganun. Oo, ganito ang kwentuhan dito. Medyo pa-deep agad. No? Vocation story agad. No? Hindi. Okay, sige, Father Kevin, tsaka Tia B, no? Ayan. Ayan ang pinakamahirap na sagot. Ewan ko sa'yo, Father, ha? Pag tinatanong, ba't ka pumasok ng seminaryo? Ba't nagpari ka? Yung pag tinatanong yung vocation story mo, parang meron ka namang nakikitang mga inspirasyon o dahilan, pero eventually, alam mo, hindi yun yung pinakadahilan, no? You are being parang attracted to the priesthood sa nakita mo mga pare, sa inspirasyon ng mga tiyahin mo, ng mga katekista, ng mga kaibigan. Pero sa uli, pagka alam mo na masaya yung buhay na ito, of course, yung palang sa umpisa, no? Masarap yung buhay na ito, masaya ang buhay na ito, parang the desire increase, no? Hanggang tuluyan mo mapasok ang bukasyon na ito. Yun. May kwento akong konting trivia. Alam niyo po ba na si Father Benji ay involved po sa tinatawag nating aviation industry? Oo. Kwento mo, Pads, kung sa bago ka pumasok sa seminary, involved siya sa aviation. Ano ba aviation? Aviation? Oo. Yeah. Hindi. Sige, Father. Hindi, bago ako pumasok sa seminaryo, aircraft mechanic ako sa Philippine Airlines. Wow, siya! Diba siya? Nag-aayos ng mga flights. aeroplano, hihintayin dumating, Ikaw ipapark. gumaganon-ganon? Kasama yung sa Beep, trabaho beep, namin, beep, beep, Marshall. gumaganon. Marshall mo, ayusin mo siya kung ano sira. Tapos pag okay na siya, paliliparin mo uli. Ayan. Talaga, Pads? Oo. Talagang may question ako. Ang aeroplano talaga, wala talaga siyang reverse, no? Wala siyang reverse. Wala. Para yung mapa-reverse, para yung madala sa isang posisyon, may tinatawag na tractor kinakabit sa aeroplano. But anyway, so nasa pala ko noon, no, before I entered the seminary. Yan. So, okay naman. Nag-enjoy din naman ako doon. Ilang no? years ka doon, Pads? 4 na taon ako sa PAL. Yan. So, parang medyo late vocation din. Hindi naman late masyado, pero
medyo delay yung pagpasok ko ng seminaryo kasi nagtrabaho muna ako sa Philippine Airlines yon. So, yun ang bago ako pumasok sa seminaryo, nagtatrabaho na ako, no? Pero kasi baka tanungin mo, bigla ba yan nagkaroon ka ng desire magpare? Hindi, actually, nung bata pa. Ito, tatanungin nyo, no, mga magulang, yung mga anak ninyo, pag lagi nyong sinasama yan sa simbahan, magsimba, nakakatulong yan para sa vocation nila. Kasi ako lagi pag umaga, gigising ka ng tiyahin. Yung tiyahin ko yung mahilig magsama sa akin, no? Halos araw-araw, magsisimba kami umaga-umaga, alas 6. Siyempre, ayaw mo, no? Pero napipilitan ka hanggang nasasanay ka na. Yan. Siguro doon, dahil lagi ko nakikita yung mga parin, natanong ko kung ano sila, yan. Hanggang nagkaroon din ako ng interest. Yan. Pero may tanong ako, Father Kevin, Father. Ikaw, Father, gano'n ka kaaga pumasok sa seminaryo? Ay, naku, Ako pumasok sa seminaryo, 12 years old. Wow! Pag tinanong ng dahilan kung bakit, kasi si Father, di ba, pag tinanong bakit ka pumasok sa pagpapare, mahirap talaga yung sagot. Ako madali lang. Ano? Kasi di ba una, masaya sa priesthood dahil maraming pagkain. Pero tatanungin mo ako bakit ako nagpare? Madali lang sagot ko. Trip lang. Trip lang. Adventure lang. Adventure ba? Pero yun nga maganda yung kwento nung kay Father Benji kasi na-discover niya yung vocation niya habang siya nagtatrabaho. Paano mo nagawa yun? Hindi naman habang nagtatrabaho. Way back pa nung bata pa. Pero parang nailagay na sa isip ko yan, no? Yan, ayan yung pare. Actually, isa sa mga impression ko sa pare nun, para silang may kapangyarihan, gano'n. Grabe, may kapangyarihan talaga mga kasi pag misa, pagkatapos ng misa, tapos aalis na yung pare, sabi ko sa tiyahin ko, bakit nawala yung pare? Yung pala may sacristy lang sa gilid, lumalaki. Sabi ko, ba't nawala? Hindi ko pa alam yung mga gano'n. So, lumalaki yung anong klase siyang tao, ganyan. So, may mga gano'n ako, mga curiosity sa priesthood. Pero mga lang yun, pambata masyado, no? Eventually, pagkadating mo sa tamang edad, ito pala yung pagiging pare, no? So, maintindihan na. Pero alam mo, Father, yung sinabi mong trip, hindi yan ang pagtawag sa atin ng Diyos, eh. Iba-iba talaga, no? Ako naligaw lang din ako sa San Carlos, eh. Nasama lang ako sa mga siguro, sakristan, Father, habang nag-aayos ka ng aeroplano, nakita mo si Jesus. Grabe. Tinawag. Actually nga, magandang tanong pa, nabanggit mo, kami po ni Father Benji at siya po, actually, medyo nag-trending, naging viral a few years ago. Kasi may rap siya tungkol sa San Carlos Seminary. Di ba? Sample! Paano ba kayo nahantong sa San Carlos Seminary? Hindi, nasama lang ako sa mga sakristan. Kasi tiyahin ko, katekista. Sabi niya, sama ka saan niya para makita mo yung seminaryo. Kaya kung gusto malaman yung seminaryo, kasi sabi sa akin ng nabubuhay pa yung tatay ko, tinanong ko, paano po nagiging pare? Sabi niya, papasok ka ng seminaryo. Ano yung seminaryo? So, ibig ko sabihin, Father Kevin, wala akong kaalam-alam. Talagang, hindi ko alam kung ano yung seminaryo. So, nagtanong din ako nga. Actually, malapit lang kami sa UST, eh. May parang nagsisimba sa amin doon na Dominicano, eh. Buti hindi ka nag-UST Central Seminary. Kita mo nga, sabi ko sa pare, Father, saan ba may seminaryo? Tinuro niya ako sa San Carlos. Sabi may San Carlos. Hindi niya sinabi may seminaryo doon sa malapit sa amin, no? Yun, so nung nagkaroon ng pagkakataon na pasama ko sa San Carlos, nakita ko yung seminaryo. So sabi ko, parang dumating yung point na kailangan ko nang gawin to. So ang tagal na noon, but at one point, I have to proceed. Yun, so pasok na ako. Yan. Oo. Tapos, Pero ako pa nga, Father, sige. kung tatanungin niyo po ako kung anong impression ko sa mga pare, ay passes. anong passes? Passes para makakain ako sa restaurant every Sunday. Kasi minsan, pag Sunday, every after mass nila kumakain. O di, sasama ako pag may gano'n. So habol mo sa amin yung libre pakain. Ganon. Nako, alam mo na. Aminin niyo, Father, madalas yan, di ba? Maraming pakain sa pare. Mamaya pag-usapan natin, maraming pakain sa mga pare. Oo. Actually, pero may konting trivia nga, di ba? Walang paring namamatay sa gutom. Yes. Ang paring namamatay sa sakit, sa sobrang kain, Sa high cholesterol, blood sugar, etc. Pero sa kabila ng lahat, masaya ang buhay pagpapare at mas kikilalanin pa natin, Father, yung buhay ng formation sa pagpapare. Okay, sige, masaya yan. Patuloy na pagkakwentuhan natin sa Kape at Kampay! Tingin mo sa amin, passes, pambihira ka. Sarap.
Padre, para namang kulang tong pinapainom mo sa aking kape. Kanya pa ako lumalago wala man lang bumabara eh. Gusto mo mag-order ng chichirya, Pads? Sige. Sabi, Father. pwede ba may kasi panulak lang itong binigay mo sa amin, wala naman tutulakin. Pwede kami mag-order. Order? Eh di ang tawag dyan ay holy order kasi holy kayo. Tama? Ay. Tama po ba? Sige na, kampay na, kampay. Sabagay, may punto Holy order Kasi holy nga kayo, banal. Holy order, sige na nga, umupo na nga tayo, tigil. Oh, ito na yung holy order nyo. Ayan! May pachichirya pala, ano pa gusto mo? Kahit ano yan, yan. Ay, Bukas na tayo. Mga pachichirya ng mga kabataan natin, no? Oo. Holy orders, di ba? Ganun pala yun. Pagka umorder tayo, tatawagin ng holy order. Pero ano ba yung holy order? Kasi dapat alam nila yun eh. Oo. Maganda makita natin to mga kape-mates na since pinag-uusapan natin joy of the priesthood, ang priesthood is one of the sacraments of the church at ang tawag dito ay holy orders. Bakit? Ano ba mga order? Bakit order? Extra rice, only iced tea. Siyempre, ang order ay ano lang naman yan eh. Parang way of saying na this is a different way of calling the priesthood, no? Order. Okay? Oo. Banal na pagpapari naman talaga yan sa Tagalog eh. Oh, yun. Opo. Pero sa degrees in terms of the holy orders, meron tayong tatlo. Meron tayong diaconate, priesthood, at episcopate, yung pagiging obispo. At lahat ito nagsisimula sa buhay sa seminary. Oh, seminary. Narinig mo naman seminary? Narinig mo naman seminary? Nakapunta naman seminary? Baka alam mo. Kasi, Father, meron ako nadadaanan sa may EDSA, malaki lupa. Tapos, may nakikita ko doon. Si Mama Mary na gano'n? Hindi. Guadalupe Minor Seminary. Oh. Tapos, meron din pong San Carlos Seminary. Meron din pong Holy Apostles. Tsaka yung Lorenzo Mission. Ano po ba yung difference nila? Or may pagkakaiba po ba sila? Tama-tama, galing tayo doon. Sige, Father. Sa San Carlos, yung mga seminarian doon, mga cute. Cute ba kayo? Ako lang cute! Ay, gano'n! Talaga ba? Hindi. Kami naman, di ba? Kayo? Hindi, iba yung sinabi mong Our Lady of Guadalupe, that is a minor seminary para sa mga high school. Doon ako galing, kami ni Doon siya Father galing, Jeff. oo. Oo. High school pa lang, nasa seminaryo na kami. Tapos, ang San Carlos Seminary naman, major seminary ang tawag doon. Doon nagsisimula yung philosophy student or college seminary. Tapos may theology din rin. Pero San Carlos din, mga nasa theolohiya na. Ngayon, nabanggit mo yung, yung Holy Apostles. Holy Apostles. Yan ay seminary din, pero para sa mga tawag nila doon, late vocations. Bakit late vocation? Kasi late silang... Naisip. Late silang dumating, gano'n. late nilang naisipan pumasok ng seminaryo, no? Pwedeng ganon, oo, yan. Kasi maraming seminaryo, may mga religious seminaries din, no? Yun naman yung sa mga religious priests, no? Doon sila nag-aaral sa kanilang sariling seminary, ganyan. May mga ganon. Kung St. Paul, meron silang seminary din. Oo, yan. Tapos kanina nabanggit yung Lorenzo Mission Institute para sa mga nais na maglingkod sa Filipino-Chinese community. Yes, oo. Iba din. Malapit dito simbahan, di ba? St. Peter. St. Peter. Oo, yan, gano'n. Oo. Sila naman para sa mga gano'n. So, may mga seminaryo na designed for a certain apostolate or evangelization, yan. Nabanggit din yung San Jose Seminary, kung saan din po ako nag-theology. Yun. Kasi nag-San Carlos ako, actually, Our Lady of Guadalupe Minor Seminary ng high school, tapos San Carlos Seminary ng college, tapos nag-San Jose ako ng theology. Yun. San Jose, nako, Ang dami matunog ang San Jose ngayon. Oo nga eh. Dahil meron na namang bagong kardinal na galing syempre sa San Jose Seminary. Sino yan? Opo, si His Eminence. Dapat tama yung His Eminence Pablo Virgilio Cardinal David. Yun. In short, Bishop of Caloocan. Bishop Ambo. Bishop Cardinal Ambo, Tambo. yan, oo. Cardinal. Shoutout sa inyo, no? Opo, wag niyo po kami kalimutan. Cardinal Ambo. Pero yan, nabanggit niya na yung seminary. Doon nag-aaral yung mga magiging pare. Yan. Maganda, Father, pagkwentuhan natin. Ano ba yung mga saya pag nasa loob ng seminaryo? Ano yung saya natin? Alam mo, ako lagi kong dinidescribe the happiest days of my life
nung nasa seminaryo ako, no? Kasi masaya sa seminaryo, kailangan lang talagang subukan ng mga kabataan. Pero siguro, para masabi ko yung masaya doon kasi parang full package siya eh. Pag doon ka na, no? May time ka mag-aral, magdasal, maglaro, mag-apostolate, at iba pang mga gawain. Nandoon siya, and hindi lang yung it makes you productive, no? Marami kang nagagawa, pero lalong lumalalim ang iyong parang pag-unawa sa buhay ng isang pare. So, siyempre, kaya siguro rin masaya dahil ando din yung mga kaibigan mo. Kasama. Yan. Yung nagpapasaya yung mga kasama. Yung nagiging kapatid mo na sila, di ba? Ayan. So yun, masaya sa seminaryo kasi yung pagka binigyan ka nila ng mga formation, mga modules, mga gawain, parang mabubuksan ng iyong ang iyong pagkatao, to discover so many things. Yan. Pero syempre may struggles din tayo, no? Hindi naman po madali din ang buhay sa seminaryo. Ikaw, Pats, anong struggle mo nung nasa seminaryo ka? Alam mo, nakakahiya mang aminin. Grabe. Hindi ako matalino. Oh. Nahirapan ako mag-aaral. Di ba nandun ka sa mga dean's list noon? Oo. Actually, nang graduate ako, magna cum laude ako. Yun, no? Grabe, may simpleng banat Grabe! pa. Ayoko na, close na ako. Hindi, totoo, struggle ko mag-aaral kasi hindi ako galing ng minor eh. So, mga Latin, hindi ko alam yun, Latin, yun, nahirap, Spanish, meron na silang background, no? So, yung first, ko nung pag-aaral ko, no? Pero, in the process, nag-enjoy ako, kaya, may struggle ka pero nag-enjoy ka din kasi ang dami mo nang tututunan. So, the best talaga yon. Pero hindi lang yun yung matututunan yun, no? So, isang bagay lang yon. Yon. Pero, siyempre, di ba, very demanding ang academic life sa seminaryo. Yon. Naalala ko, nasa high school kami, may average kami. Dapat 83 and above. Pag nag-below 83 ka, probation ka na, no? Pag di ka umabot ulit na following year, ka na. Oo. Pero Father, di ba pag seminarista, nandun lang kayo sa naka-stay in kayo, hindi po ba kayo na homesick? Ganyan, hindi nyo po ba naisipan lumabas? Ganon. Ikaw, Pads? Hindi eh. Sa sobra ng dami mong gagawin, parang hindi ka na ma-homesick. Actually, same answer. Hindi ka ma-homesick kasi may schedule. May schedule. Gigising ka ng 5:30, magmo-morning prayer, may meditation, may spiritual reading, may misa. Tapos nun, kakain. Pagtapos kumain, maglilinis. Tapos mag-aaral. Pagtapos mag-aaral, maglilinis na naman. Tapos mag-i-sports. Tapos may prayer ulit sa gabi or misa sa gabi. Hindi nakaka-bore eh. Kaya hindi mo Father, meron naman time na binibigyan kayo ng mag-visit sa family or yung family? Of course, oo naman. Ang tawag natin dito ay home weekend. Yan. So, wag niyong isipin nakakulong na kayo doon, no? May mga araw din na kayo ay makakauwi para makasama niyo pamilya niyo. Masarap din umuwi pa, no? Pero pagka yung puso mo nandoon na sa pagbuhubog, sa formation, yung pag-uwi ay ginagawa mo yun, pero you are also look forward na bumalik sa seminaryo. Yan, kasi ang daming gagawin. Opo. Tapos sa seminaryo, meron din kami tinatawag na visiting Sunday. Yun. Na tuwing linggo, yung pamilya namin dumadalaw. Lalo na yung mga medyo tamad maglaba. So kasi mangyari, makikipagpalit ng damit. So yung mga tubal, yung mga, alam mo, Ate Shari, yung tubal, di ba? Yung mga soiled clothes, makipagpalit ng fresh clothes. Yun. Pagpalit. Tapos may dala ding mga pagkain, tapos tinatago namin yung burger dun sa mga dahil bawal laundry. kayo? Minsan. Depende sa formator. Oo. Pero yeah, syempre, pagtapos sa formation natin, Father, sa seminary, priesthood na. Ano naman yung joys ng priesthood, Paps? Pero alam mo, pagka once na ordain ka, magbabago ang buhay mo, no? Kasi from simpleng seminaryan, pero once na ordain ka, may grasya naman na ordination, mababago talaga ang siguro yung buhay mo, pati yung it increase the grace in you. Kasi sasaba ka na agad right away sa ministry, no? Magpipreach ka na, magbibinyag ka na, ma-assign ka na sa parokya, alis ka na sa seminaryo. Yon. Sa umpisa overwhelm, no? Meron ka rin konting kaba, no? Pero yung habang tumatagal ka, ako naman hindi ko masasabi right away yung the joy in the priesthood na mo yan, na-discover mo yan habang tumatagal ka sa pagiging pari mo, no? Yung masasayang bahagi ng pagpapari? Basta nakikita mo na yung ginagawa mo mayroong bunga sa mga tao. Yan.
Siyempre, sometimes very frustrating, pero many times masaya din makita yung mga tao na nag-respond sila sa mga ginagawa mo. Pero, Father, ako ayoko lang sabihin na nagawa ko ito, no? Lagi natin naaalala, ito ay gawain ng Panginoon, no? At ako, ang lagi kong nilook forward, yung mga anniversary ko sa priesthood. Kasi siguro kung may mga araw na masaya ako, yung ordination anniversary, because I always want to thank God, no, for the gift of the priesthood. No? Hindi naman yung masaya na recognition, hindi na yon mahalaga masyado. No? Parang hindi naman kailangan talaga. Pero yung time na ikaw ay nakakagawa, even the simplest work that you can do to the little ones, lalo na yung mga may sakit, yan, mga ganyan. Eh, Father, may tanong nga lang ako. Di ba po pag bata ka pa, parang gusto ko po ng freedom. Di ba, Father? Freedom. Freedom. Kala ko, Di ba, Father? Yung structured setup. Kala ko love. Di ba natin pag-usapan yung love? Love. Mamaya, Father. Ayun nga. Yung Love structured... life, ganon. O, ano? Sorry. Naku, active na naman to pag may love life. Ano? Ito na, Father. Ako na nahimik ko. O, di ba yun nga, bumalik tayo, di ba, pag bata, gusto yung freedom, ganyan. Eh, yung structured setup po, na may schedule na pina-follow, isa po ba yung way ng paghubog sa inyo? Definitely. I mean, paghubog sa inyo, sa pagpare. Ang purpose kaya merong structure but may schedule. Number one, it promotes discipline eh. Yun. May kusang palo. Kasi di ba yung dati pinapalo, kayo papaluin. Ngayon, ikaw na yung mag-isang magde-decide. It develops what you call, Father, habits. Yun. Good habits. Ang galing So, ni Father, study habits, naalala mo prayer pa. habits. So, yung tipong, kahit tayo, Father, kahit busy kami sa buhay parokya, sa Father, ang ginagawa. Pero pag tumatak na alas 6 or 5:30 on my part, pagising mo, kukunin mo na kagad yung breviary. Breviary, yes. Magdadasal ka na. Bibyari. Breviary, yun yung liturgy of the hours. We pray the morning prayer and the Evening prayer. Pati night prayer. May night prayer pa, oo. Eh, Father, hindi naman kayo nagsasawa kasi puro dasal, di ba? Hindi nakakasawa pag mahal mong ginagawa mo, Oo no, nga. Father. Parang ganun yun eh. Dalawa epekto, magsasawa ka ba o magiging matyaga ka, you fall in love with this, no, later on. Saka amin, well, at least sa amin, no, habang lagi mo ginagawa, lalo kang nai-in love. Ganon! Di ba? Pero, Father, di ba kunyari, Ano? wait lang! Tumayo na siya! Ako na sila tatayo! Last na raw! Di ba kunyari may oras, di ba may oras kayo ng pagpe-pray nyo? Paano pag nakaligtaan nyo, pwede kayong Pwede naman. Oo naman. Napag-adjust naman. So, importante lang, we fulfill, kasi kasama sa mga pangako natin yan Yes, sa pagpapare. sige. Yung mga, kami, pari na kami, so maybe, parang we adjust our time. Minsan may maagang-maaga kang schedule, so you can do it later. Hindi naman problema. Ang mahalaga nandoon ang habit. Yun. Habit yun. Kaya mas maganda pag-usapan natin, Chubby, sa pagpapatuloy ng ating kwentuhan, paano ba magkaroon ng isang joyful life? Hindi lang applicable sa buhay pagpapare, kundi para sa lahat. Dito lang, Father, sa Kape at Kampay! Babanat ka pa sa love life, ha? Father Benji, alam mo ba dito sa Kape at Kampay, meron kami tinatawag na life hacks. Oh, life hacks. Gusto ko yan. Alam ko yan. Marami ako hinahacks. Ha? Oo. Dahil sa computer, hinahacks. Huy! Ba't yun? Hindi ba yun? Iba. Ano ba yung life hacks na sinasabi mo? Pag sinabing life hacks, ito yung mga practical tips na bibigay natin sa mga kapemates natin. Yung mga kwentuhan natin, may practical lessons. Okay. Para magawa nila. Oo. Ganon. At Okay, meron sige. tayong 5, Father, kaya magbibilang tayo. 1, 2, 3, 4, 5! 5 life hacks on how to have a joyful life. Okay, sige. Ano na? Isa pa. Yun. Sige, mag-hack na tayo. Muna tayo. Bihira ka, Chubby. Father, may dimple ka din pala. Meron ba? Pakita mo. Pakita mo sa camera. Ano yung 5 life hacks? Winner hacks. Nang hacks daw siya. Ang gulo mo, ha? Sige, life hacks mo, 5 bagay na at least we may say, Yes. ginagawa namin sa buhay pagpapare, pero
applicable kahit sa buhay na ordinaryo ng ating mga kape-mates. Yes. 5 to, Father, isa-isay natin. Okay, una! Number 1, Father, basahin mo! Pray! Pagdarasal. Yan po ang nagpapasa... baka ano yan, no? Baka cliche. Pero ang pagdarasal po ay nagbibigay po ng kagalakan. Hindi lang sa aming mga pari, kundi sa inyo po mga kapatid. Oo. Opo. Ay, yun pala. Doon ka lang tumingin. Opo, Doon ka sige. tumingin. Ayan, sige. Hindi, teka lang ha. Pero Father, dadagdagan ko lang. Pray plus meditation plus exercise. Ayun, sige. Yan, ang ganda yan. Pero isang ano lang yan, isang magkakasama So, na paano yan. mo pagsasamahin yung pray, meditation, at exercise, Father? Yung exercise, yung meditation mo, pwede mong ginagawa yan habang naglalakad ka. Balita ko, Father, nung na-assign ka dyan sa may bandang BGC, isa sa mga ginagawa mo, kasama sa, may kasama kang doggy? Oo. Ano yun, Pero- habang naglalakad ka, nagpe-pray kayo, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you, gano'n? Oo, Hindi nakaka-focus ba yun, Father? Hindi. Pag walang aso, pwede. Pag wala yung aso. Pero yun, pag maglalakad ka lang, you can always meditate or pray or reflect. Napakagandang, ano yun, parang ano tawag dito? Introspection, looking into yourself. Oo, ganda nun. Kausapin mo yung sarili mo habang naglalakad ka. Mahirap yun, Father. Baka sabihin, ay baliw ito to. mabuti. Yun ang akala ng mga tao. Pero ang totoo, that's the way para ma-release mo yung mga stress mo. And afterwards, sarap na sa pakiramdam. Yun. Ano kasi yun? Catharsis kasi yun. Yung catharsis is a way of releasing your stress and your thoughts, no? Minsan, kailangan mong kausapin yung sarili mo, pero wag naman yung palagi mong kinakausap yung sarili mo. Saan ako kakain ngayon? Nako, Ganun. Father, meron akong alaala dyan sa sinabi niya meditate. Yung nagdadasal yung habang naglalakad. Kasi nung pumapasok pa ako dati nun sa alam mo yung PNR, Father? Of course. O, di ba? Sabi mo meditate, nagro-rosary. So, habang naka sa PNR, syempre, pag nakapasok na, nagkakatulog ka, natulog ka sa Hail Mary. Natulog ka. Hindi ko na alam kung ano na ako, mystery. Ano mo naman. Okay lang, ilutin mo lang. Di paano yung repeat? Hindi naman. Kung saan mo lang. Ulitin mo. Hindi. Pero nga po, no, yung prayer, nagbibigay talaga ng saya kasi kasama po sa saya ng buhay, pare, hindi lamang yung magdasal, kundi pagdasal po namin kayo. Yun. Diba? Yes, oo nga. Alam mo, buti sinabi mo yan, Father, kasi sa ministry natin, no, ang daming humihingi ng prayers. Kaya ako, pagka, for example, sa Mass, lahat na yan, papasok na yan sa isip ko. Lahat ng mga, may mga particular na rin ako na, parang nasa ano ko na yan, mental map ko na yan. Wow, no? Gagano na yan, babagsak lahat ng mga mukha nila, pangalan nila sa isip ko, to pray for them. Of course, you do not pray na bawat isa ganito sana, no? Pero yung mukha lang kahit, and names, ganun na. Kaya akala mo, para mo mabilis, pero lahat yan nasa ano mo na eh. Kasi araw-araw mo nang ginagawa at pinagdarasal. Same thoughts, Father. Actually, kapag sinasabi niyo pong, Father, magdasal din naman ako, hindi ko rin honestly naalala yung pagdasal mo akong pumasa sa exam, pagdasal mo ako para sa good health. Minsan po yung mukha lang, yung alaala lang ng mga itsura, pangalan, sapat na yon kasi meron tayong kasabihan. To say I pray for you means I love you. Uy, Oh! I love you too. I love you. Kadire. Romance. Wait lang. Kayo, may na-master, nung nagpari kayo, meron po ba kayo na-master na prayer? Marami tayong mga na-master prayer mula sa mga salmo, sa mga canticle of Zechariah, canticle of Mary, canticle of Simeon, mga Psalms, Psalm 51, Psalm Marami 100. naman. Ako, Psalm 23. kahit hindi ako Father, meron ako Salve na... Regina. Oh, Salve Regina, Na-master. may prayers. Ano? Bless us, O Lord. And these thy gifts. Oh, prayer before meal. Sige. Mahusay. Magsitayo tayo Magsitayo na. Hallelujah! Magaling. Hallelujah! Nasaludoan kita. Hey! Opo, Tigil na natin ito. Balik na tayo. Number 2 tayo. Number 2, cultivate life-giving friendships. Maganda yung Yan. sinabi ni Father, no? Yung pati yung mga tao mahal natin, pati yung mga tao at hindi natin gusto na pinagdadasal natin, no? Pero ang nagdudulot ng joy talaga sa buhay pagpapare, yung mga pagkakaibigan na kasama natin mula noon hanggang ngayon at sa bawat assignment na ating napupuntahan, Father. Yun nga eh. Itong mga tao to, hindi mo lang kaibigan, supportan mo din sila, no? Kaya maganda tayo po, kami po mga pare, meron din kami mga kaibigan. Of course, among us, mga pare, tapos yung mga nakikilala din namin sa mga
assignments namin. Yun, ganon. Opo. Actually, Father, isa sa mga natutunan ko Ito, inspiration to sa mga kuya namin sa seminaryo, katulad Kuya Benji. Yung mga pare, dapat may kaibigan ding pare. Yun. Kasi, paano ba to? Tayo lang nagkakaintindihan sa isa't isa. nga. Kung ano yung nangyayari sa loob natin, yung mga kinaiinis natin sa parokya o sa assignment, sa kapwa pare, no? Tayo lang nagkakaintindihan, Father, no? Oo nga. So, since ayun ang sa amin, no? Actually, natural naman yan. Ang nagiging pinakamatalik mong kaibigan ay pari din, no? Yan. Kaya katulad ni Father Kevin, siyempre. Kaya lang, wala na si Father, ano Nandiyan dito. lang yun. Father, pwede rin kayo magchismisan, ganon. O pwede pa yung... Akala ninyo, kayo lang nagpagkwentuhan nyo kami mga pare kapag si Father, tingnan mo, nagkamali ng gawa sa misa, mali ng homily, gano'n. Kayo rin, pinagkwentuhan din namin kayo. Ang tawag doon, ecclesiastical chismis. Ecclesiastical Grabe chismis. naman, holy pa din. Holy pa rin. Kahit sa pagchichismis, may holy pa din. Pero yun nga, alam mo, minsan nagbibigay ng buhay sa amin yung kwentuhan. Nalala ko si Cardinal Tagle. Isip mo si Cardinal Tagle, kasi nakasama ko siya sa seminary. Isip mo, pagod na siya magturo, magmisa. Alam mo, libangan niya, pupunta na siya sa San Jose. May pagkwentuhan lang sa seminarista. Yun. Wala ang katapusang kwentuhan. Actually, pag mga tayo nagkikita-kita, puro kwentuhan lang din tayo, no? We kwentuhan. go back to our Kwentuhan natin yung seminary days. But seminary days. masaya, may kaibigan tayo mga pari at mga lay, no? Na suporta din natin. Sige. Father, number 3 tayo. Oo nga eh. Number 3. Embrace your humanity. Ay, ano kaya yung embrace your humanity? Ang dumi-dumi ko. Hindi naman. Embrace your humanity meaning, tao rin po kami. At ito po yung magandang paalala natin sa mga taong bayan. Tao rin tayo, Oo Father. naman. Siyempre, may mga... Although, lagi nyo naririnig to sa mga pare, may kahinaan din, may problema din, nalulungkot din, no? din. Yung mga bagay na yan, na pinagdadaanan din po namin. Pero, siyempre, when we also consider our humanity, pagka kunwari, napagod din kami, no? Binibigyan din namin yung time sa sarili namin para kami ay makarecover, makabawi, makapagpahinga, no? Kasi alam namin na hindi namin magagawa lahat ng ito, no? Kung parang feeling namin, Superman na tayo. We are also human, no? Yan. Opo, and we embrace our humanity. Nasasaktan din tayo, di ba? Sakit na! Ang Arte! Lahat naman tayo special. We are all unique. Father, no? Special. Ako special talaga. Special talaga lahat Father, naman tayo okay lang ba special. in love? Ha? Pwede bang pag-usapan natin sa segment In love? 4? Ano ba? Ay, mamaya, Father, mamaya tayo. Oo naman. Oo naman, pwede na makasama yan. Pero syempre, meron tayong Kung kasabihan. kanina, ang tanong kung kanina. Pero sige, mamaya. Father, na, hindi ikaw ang tinatanong ko, si Father Benji. Anyway, yung embracing your humanity, tama yun. Yung kapag pagod na, magpahinga. No? Yan. Tapos may ways of, of releasing and coping. Yes. Yan. Exercise. Ako, syempre, kita mo na exercise. Number 1, exercise talaga eh. Kasi ako, pag may time ako, tumatakbo ako pag umaga eh. Tumatakbo ka, Bads? Oo. Doon sa sa JP Rizal, tumatakbo ka? Hindi, sa Baka mapagkamalan kang masamang loob nun, Bads. Yan. Masarap. Pagkatapos, naku, clear ang clear ang mind mo. Sa circuit ka natakbo? Circuit, oh. Yan, gano'n. Takbo lang. Oh, yan. Yung embracing your humanity means accepting that we are not supermen or divine creatures. We are human. We need help. We also need companionship. We also need rest. Number 4 tayo, Pads. Choose your role models. Yan, magandang kwento, Father. Sino ang naging role model mo sa pagpapare? Si Saint. Saint agad talaga. Pwede saint, pwede mga taong kilala natin. Alam mo, Ganun. ako yung role model ko sa pagpapare. Pero mga nagkaibigan akong pare na. But eventually, nung nasa seminary ako, hindi ko nasasabihin mga pangalan, pero they are permitted to also become parang a role model to me. No? Sabi ko, si Father Greg. Greg Gaston? Oo. Yung origin po nung Pads Cafe, Father Greg Gaston yan. Shoutout sa'yo. Yeah, Father Rector Greg. ng Koledyo Sabi Pilipino. ko, ibang klase Father Greg. Parang masyado naman siyang, siya, no? Straightforward. Straight yan eh, talaga. Holy. Ganun. Parang hirap sundan. Pero that's the ideal eh. Sabi ko, mahirap ang gayahin, pero makita mo may nakakagawa. So, isa lang siya. Meron pang iba. Yan. Father Benji, alam mo, kapag tinitingnan kita, meron akong naaalala. Sino na naman yan? Special. Si Jano Gibbs. Special. Sino? Special asado ng Henlin. Ikaw ba may-ari nun? Tara, food trip tayo.
Gusto mo dala lang kita ng Sige asado Sige. Asado, Father. Mahilig ko ba sa Chinese food? Chicken Hindi mo feet. halata. Chicken Saka feet, siomay. ay magkakano tayo. Ay, banding tayo, Chicken Father. feet, Friend kami. Hindi mo lang ako Magpo-food trip. sasama. Father, food trip tayo Oo, sige. So, hindi mo sasama. Hindi kami Hoy, na. 1 minute na lang. sige na. Pero balik tayo sa role models. Tama yon. Karamihan po sa mga role models namin mga pari ay mga naging formators o mga nakasama namin sa seminaryo. Yes, oo. Ako ang role model, actually hindi ko siya formator, naging formator sa seminaryo, Father Ray Anthony Yatco. Uy, Father Parish Ray. priest mo. Oy, alam mo, sinabi ko, nagmisa siya sa amin. Sabi ko, Father, sabi ni Father Kevin, hindi mo doon pinapanood yung show namin. Ano sabi niya? Sabi, ano ba yun? So, hindi niya pinapanood. Hindi nga niya inamanod. Father Ray yan! Pero alam niya yung TV Maria. Ano yung TV Maria? Buti naman, binopromote kita sa SND, yung 1 year reading the Bible, tapos di ka nanonood ng Kape at Kampay. Ano ba yan? Pero yun, idol ko yung Father Ray. Ay, nako, Mabait Father Ray. yun. Father Ray, The best. shout out sa'yo. Dahil time's up na, mayroon pa tayo number 5. Number 5 at last, Father. Learn something new every day. Ayun, pagpare, sa buhay pagpapare at sa buhay ordinaryo, dapat may bago kang natututunan. Oo. At yun, masayang may bago kang na-learn. Siguro, parang naman, napakahirap learn something new every day. Pero kung may isa, dalawa, tatlo that pwede mong i-develop talaga or maging regular mo siyang habit or practice, maganda yun, nakakatulong yun. Ako, mahilig ako magsulat eh. Yeah. Nagsusulat ko, compose ako ng mga tula, mga crafts, Rapper ka raw, Father. Oh, rapper din ako. Candy rapper. Oh, ito, babalot ko ito mamaya eh. I-take out ko ito eh. Yan. Mga ganyan. Oh, yun. Ano lang yun, hobby ko lang yun na dati hindi naman ako ganon. Pero nung naging pari ako, you want to express your feeling, your emotion, your thoughts, sinusulat mo siya. So magandang bagay, tinutuloy ko lang siya. Ganon. So, Sample nga. Ng pagra-rap. Pag-gising. Go na, Father, huwag ka na mahiya. Huwag naman, hindi ko na ginagawa kasi yun eh, dahil matanda na ako eh. Grabe naman yung matanda. Gusto pa Pero, pilitin. teka lang, Go na, Father. Tsaka ako pala, baka hindi nyo alam, impersonator ako ni Jano Gibbs. Ay, Yeah. sample, di kami naniniwala. Go. Ipagpatawad mo aking kapangasan, binibini ko, sana'y maintindihan, alam kong kailan lang tayo nagkatagpo. Para in-interview din. Kasi, Diba? Bakit? Nabitin ako, Father. Kala ko Kasi nandito na si time's up Jano. natin, magagalitan na tayo ng producer. Top 5 yung nasasama na sa atin. 5 lakhs tuloy. 5 life hacks to a joyful life. Natutunan namin sa buhay pare. Pwede rin applicable sa ordinaryong buhay. Isa-isa natin, Father. Number 1. Pray! At number 2. Cultivate life-giving friendship. Number 3. Embrace your humanity. Number 4. Choose your role models. And number 5. Learn something new every day. At dahil si Chubby ay may tanong tungkol sa love life at may gusto pa ata niya na sample ng pagda-Jano Gibbs impersonation ni Father Benji, magbabalik ang inyong paboritong programa, Kape at Kampay! Tawad mo, aking kapangasan. Mga Kapemates, konting trivia. Alam niyo po ba na si Father Benji ay may special talent? Siya po ay isang rapper. Gusto niyo po ba na sample? Take it away, Father. Paggising sa umaga, diretso sa kapilya, magdadasal na muna at saka magsisimba. Kasi naman, di ba, lahat dapat mag-umpisa sa basbas ng Panginoon. Kasama mo sa maghapon, mag-aral, maglaro, maglaba, maglinis, maglaba, magplantsa, mag-review, mag-meeting. Wala nang oras pa kahit sa pamamahinga, pero pagsapit ng gabi, matutulog ng masaya. Parang paulit-ulit lang ginagawa araw-araw. Magsasawa ka ba? O magiging matyaga pero sa kalaunan, iba ang pakiramdam. Ang sarap ng ganitong laging kasama si Lord! Yeah! Hello! Kala mo, ikaw lang, Father. Meron din ako. Nang ma-inlove ako sa'yo, kala ko yung pag-ibig mo ay tunay, pero di rin nagtagal lumabas din ng tunay na kulay. Ay, iba to, iba to. Ganon, ganon, ganon. Rapper. Bakbakan! Parang lumilindol.
Balik na tayo. Inako. Maganda Father yung rap mo Alam niyo po, yung rap na yun, saan mo po unang pinakita? Sa San Carlos yan, Sa San diba? Carlos yan, oo. Oo. Mga kinokompose ko mga rap ay tungkol sa simbahan, sa parokya, sa mga nagsiserve sa simbahan, sa mga seminarya, sa mga pari, sa pondo ng Pinay. Nag-rap ka na sa Pondo ng Pinoy? Dati. Hindi sa naggumawa lang ako ng rap. Akala ko nag-rap ka sa Pondo ng Hindi, Pinoy. nakakaya naman yun. Benching ko! Nawawala nga kami benching ko! Puro lang benching ko! Pero, yun nga, balik tayo doon sa rap na yun. Di ba yun yung sa San Carlos Seminary? Oo, yun. Nung, I think it was a feast day of St. Charles Borromeo a few years ago, si Father Benji, naalala ko, sa Sembo ko pa noon, meron siyang statwa ni San Carlos ando sa gilid. Tapos noon, kumakanta siya kasama si San Carlos para ipakita yung saya at ligaya ng buhay pagpapalagay. Ay, oo nga. Alam mo, title nun, sa San Carlos Seminary, kami ay very happy. Sabi kami, very happy. Oo. Yan yung mga tinitingala namin ni Father Jeff na sabi namin, kaya ba nating mag-rap? Hindi, candy rapper lang kaya namin. Oo naman, no? Pero may edad na ako, Kevin, ha? Pero kinakaya mo pa rin, caring mo pa rin. Okay. Father Benji, bisa kasulatan. Benji, pakilabas ang packet sa cross. Ay, labas mo rin yung cross mo sa packet. Oo nga, oo. Hindi, nalagay ko lang kasi naiya ko kay Lord. Kasi nag-rap ka bigla. Sige. Pero ito maganda pagkwentuhan natin, mabilisan lang, no? What makes me joyful? Ano nagpapasaya sa iyo? Mga kapemates, pwede kayo mag-comment sa ating comment section. Ano nagpapasaya sa iyo? Isa-isa natin, no? Ikaw muna. Ito, pagkain to sigurado. Grabe ka, Father! Judgmental ka! Hindi. Ay, sige. Pagkakilala pa lang isa, dali. Hindi, ano nga, ano? Hindi, aside syempre doon, tama ka naman, Father. Syempre, pag stress tayo, di ba? Isa yan sa Pero ang nakakapagpasaya sa akin, Father, kapag nakakatulong ako sa ibang tao. Yun. Tapos yun din, kapag kunyari yung may fulfillment, kapag may natapos din ako sa trabaho. Yun, tama yan. Yun yung nakakapagpasaya sa akin. Parang hindi ka naniniwala. Ay, ikaw alam ko sino nagpapasaya. Ay, ano ang nagpapasaya? May ganun. Sino magchismisa na nga kayo habang nandito ako? At least hindi nyo ako... Mamaya, Father. Sige, sino ba... Ay, sorry. Ano bang nagpapasaya sa'yo, Father Ken? Nagpapasaya sa akin, syempre, ang buhay pagpapare. Masaya ang buhay pagpapare, Yes, no? oo. Kahit na minsan talaga gusto mo nang silaban talaga yung parish staff mo. Minsan yung parishioner mo gusto mo ilibing ng buhay, no? Pero at the end of the day, alam mo, Pads, yung pagod ka pero nakangiti ka. Yun. Kasi at ito yung hirap minsan sa buhay pagpapare, no? Buong Sunday, ang dami-dami nating kasama, ang dami-daming tao. Tapos pag uwi mo ng linggo, nag-uwian na lahat, ikaw na mag-isa sa kumbento. O kakain ka mag-isa ng dinner. Buti lang, may aso ako, si Popcorn. Hindi kasama ko si Popcorn. Tapos matutulog ka, mag-isa. Pero sa kabila ng lahat, kahit pagod, 6 na misa mo kada linggo, pero may ngiti sa puso kasi alam mo, ginawa mo yung pinapagawa sa ni Lord. Yun. Doing God's will makes us all joyful. Tayong lahat. Magsati tayo. Hallelujah! Amen! Ikaw, Father. Sige, ikaw na. Ay, ikaw, Father. Oo. Bago magchismisan. Pambira. Sige. Ako basta nakapagpahinga ako, masaya ako. Ako kasi yung mga sinasabi ni Tita B na... Ano, Tita B? Tita B! Hindi, Tita! Pamangkin! Ayusin mo, Father! Nanggigigil ako sa iyo. Tia B, ano? Chubby. Dapat chubby. Chubby. Pag nakakagawa ka ng magagandang bagay na nakapapasaya yun sa'yo. Pero siyempre sa atin naman, parang duty talaga natin yan, no? To minister to the people. Pag may kailangan sila, tulungan mo sila, gano'n, no? Na minsan nakakapagod. Pero ako basta nakapagpahinga. Okay na ako doon. That brings back my joy in the ministry. Or siguro sabihin, the zeal, the desire to serve more. Yan. Masaya yon. Kasi nagkaroon ng time, di ba, nagkaabot-abot tayo, ikaw, ako, si Father Jeff, nagkita-kita tayo hindi inaasahan sa Baguio. Oo, yun. Oo, saya nun. Saya nun. Mga ganun lang, makapagpahinga, okay na yun sa akin. Yan. Yun ang nagdudulot pala ng saya kay Father. Kasi marami pang may pagkain din naman. Pagkain. No? Kaya tama mag-bonding na tayo. Yung mga ganyan, no? Yung ibang bagay, Tanungin mo siya. Oo nga, sino ba kasi yung sinasabi? Ay, no! Ang dami yung chismis! Sige natin to! Father, gusto mo ba malaman? May tanong siya, may tanong ka. Magtanong ka, itanong mo yung... Ay, Father, yun na nga.
Di ba pag sinasabi niyo po na, I pray for you, di ba, it means I love you. Pwede ba yun? Pwede ba kayo magkaroon ng Paano kung sabihin mo, kunyari, ano sabihin mo? O kunyari, Pero- I pray for you, so it means I love you, love mo yun. Oo. Ikaw naman, pag ako nga si Father Kevin, sinasabihan ko ng Kevin, I love you. Tol, mahal kita. Sagwa, Father! Pare, mahal kita, pare. Pare, nandito lang ako. Hindi, ganito. Ako sa Radio Veritas ang Ayun. sign ang call call sign ko Father Love. Si Father Love. Andito na po si Father Love. Ay, love, love, love. Kasi mahilig ako mag-I love you. Sinasabi ko yung I love you, hindi yun romantic, no? It's a way of saying na I care for you. Wala akong masamang iniisip sa'yo. Tama. Siya kasi yun. At kung anong magagawa ko, gagawin ko para sa'yo. Yun yun. Ganun naman talaga kasi ang pagmamahal natin, di ba? 3 letter U, madaling tandaan. Unconditional, unlimited, at universal. Uy. Para sa lahat, Diba? tapos hindi naghahanap ng kung anong kapalit, at syempre, binibigay ng buhos, lubos, at buhos, lubos, at ubos. O yun, Ganun ang ibang magmahal. klase to. Yan, love. Ibang klase yung love nito. Father? Love. Naniniwala ka na? Ting! Yung friend zone. Pero kami mga pare, kami mga mapagmahal kami talaga. Sa mga nanay, sa mga bata, sa mga Sa nanay. youth. Mga bata. Sa mga youth din, sa mga senior. Yun. Yun, Ano maganon. namin ginagawa namin, yung aming work, yung aming ministry. Pero hindi nyo kami pwedeng yun. Hindi kami pwede angkinin. Wag naman. Gusto ko yan, Father. Ang pag-ibig ng isang pare ay para sa lahat. Hindi lang para sa isa o sa ilan. Hindi exclusive. Diba? Hindi pwedeng angkinin. Hindi pwedeng. Nakikipagkaibigan kami, we become friends with people, pero huwag niyo na po sanang magkamaling isipin na ako'y iyo at ikay akin lamang, di ba? Parang kanta lang, Ay, bakit nakakanta natin sa seminaryo? Yan. Anyway, time's up na raw. Father, maganda at this point, bago tayo magwakas, invite natin mga kapemates natin sa buhay seminaryo na kinuwento natin kay Yun, Father. mga Kapemates. kapemates, inaanyayaan ko po kayo, lalo na po yung mga kabataan, no, na may nararamdaman kayo na tawag ng Panginoon sa pagpapari. Try nyo ang pagpasok sa seminaryo. Marami po kayo seminaryong mapagpipilian. Pero alam mo, Father Kevin, yung seminaryo naman, minsan ikaw ang tatawagin yan eh. Kung saan ka maganda yun. kung saan ka napadpad, mamahalin mo yon. Doon ka dinala ng ating Panginoon. Subukan nyo po pumaseminaryo at mahubog maging pari at maging katulad namin ni Father Kevin na mga pari ng ating simbahan. Opo. Yun. Mga seminary natin, syempre sa mga high school, balik junior high, senior high, Our Lady of Guadalupe Minor Seminary sa EDSA, corner Bernardino Street. Ang telephone number is 8895-8965. Uy, kabisado. Siyempre, laking Guadalupe. Pogi. Yan. San Carlos Seminary po, sa ESA Guadalupe po. Meron din po San Jose Seminary, USC Center Seminary. Yan. Marami Sa mga late vocation, yung Holy Apostle Senior Seminary. Yun. Sa mga gusto mag-religious, pwede nyong check yung mga religious congregations. Meron din silang kanya-kanyang mga seminaryo. Baka kasi ang tawag sa atin hindi lang yung diocesan. Baka mamaya may special time mission yung mga religious congregations sa atin. Na-explain natin sa isang episode ng Kape at Kampay. Maganda, explore your vocation. Masaya po ang buhay pagpapare. Yes, I agree. Yun. Ayun, kaya syempre, dahil masaya ang ating kwentuhan, tuloy-tuloy po at sana po subaybayan po ninyo ang mga susunod natin mga episode kasi marami pa tayong makikilala mga bagong kaibigan dito sa tindahan ni Chabin. Father, thank you sa pagbisita. Natutuwa. Pero nakalista yan. Ay, grabe naman dito. I-charge mo kay Father Jeff. Lista mo kay Father Jeff. Para sa life na tama ang timpla, magkahalong saya at pananampalataya. At sa bawat kwento ng buhay, tayo na't magkape at kampay.